2025. Okay, before we start, let's all pray. Bago po tayo magsimula, tayo pong lahat po ay manalangin. Holy and merciful our Heavenly Father God who loves us, thank you so much for your grace and great love. Banal at mahabagin naming amang Diyos na nagmamahal sa amin, maraming salamat po sa iyong dakilang pag-ibig at biyaya. When we were still sinners, you had compassion on us, and you saved our spirit from the eternal perdition. Nung kami po ay mga makasalanan pa, ikaw po ay nahabag sa amin at iniligtas mo po kami mula po sa walang hanggang kapahamakan. Today we have gathered here, those who are sanctified with the blood of Jesus, in order to listen to your word and also in order to have a fellowship together. Ngayong gabi po, kami po na mga pinabanal ng dugo ng Panginoong Yesus ay nagkatipon upang makapakinig po ng iyong salita at upang magkaroon po ng fellowship na magkakasama. We believe our Lord is always with us and working in us. Alam po na kami po ay naniniwala na ang Panginoon po ay kasama po namin at kumikilos po sa amin. Let us get the spiritual strength through the word of God and the fellowship. Makakuha nawa po kami ng espiritual na kalakasan sa pamamagitan po ng salita ng Diyos at ng fellowship. From today until this Wednesday, we are going to have a New Year's retreat of the Philippine Life for Mission. Mula po ngayong araw hanggang sa Miyerkules, kami po ay magdadaos ng aming New Year retreat dito po sa Philippine Life for Mission. Thank you for giving us this wonderful chance to look back this year through this New Year retreat and also to prepare the New Year for 2025. Maraming salamat po sa pagbibigay po sa amin ng pagkakataon upang mabalikan po namin ang taon na ito sa pamamagitan po ng New Year retreat at upang makapaghanda po kami para po sa panibagong taon na 2025. We believe our Lord saved us first in order to accomplish the will of God through our church. Kami po ay naniniwala na una po kaming iniligtas ng Diyos upang maisakatuparan po ang kalooban ng Diyos sa pamamagitan po ng aming iglesia. Let us understand what is the will of God and also let us obey to the will of God to accomplish the works of God. Nawa, unawain po namin ang kalooban ng Diyos at sundin po namin ang kalooban ng Diyos upang maisakatuparan po ang gagawain po ng Diyos. From the beginning of this New Year retreat until the end, the Holy Spirit is with us and working in us. Magpasimula po hanggang sa matapos ang New Year retreat po na ito, ang banal na Espiritu nawang tumulong at kumilos po sa amin. Let us accomplish the unity of the church through this New Year retreat. Nawa, isakatuparan po namin ang pagkakaisa po ng iglesia sa pamamagitan po nitong New Year retreat. In the name of our Lord Jesus Christ, we pray. Ito po yung aming dinadalangin sa tanging pangalan po ng Panginoong Jesucristo. Amen. Amen. Okay, let's open our Bible. Unang Thessalonica chapter 1 from verse 1 to verse 5. Buksan po natin sa Biblia sa Unang Thessalonica chapter 1, simula po verse 1 hanggang verse 5. Unang Thessalonica chapter 1 from verse 1 to verse 5. Sa Unang Thessalonica po, sa chapter 1, simula po verse 1 hanggang verse 5. Okay, babasahin ko po. Si Pablo at sina Silvano at Timoteo sa iglesia ng mga taga-Thessalonica na sa Diyos Ama at sa Panginoong Jesucristo, sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaan. Nagpapasalamat kaming lagi sa Diyos dahil sa inyong lahat na tuwin ay binamagit namin kayo sa aming mga panalangin. Aming inaalala sa harapan ng ating Diyos at Ama ang inyong gawa mula sa pananampalataya, pagpapagal sa pag-ibig at katatagan na pag-asa sa ating Panginoong Jesucristo. Yamang aming nalalaman, mga kapatid na minamahal ng Diyos, ang pagkahirang sa inyo. Sapagkat ang aming ebanghelyo ay hindi dumating sa inyo sa salita lamang, kundi sa kapangyarihan din at sa Espiritu Santo at sa lubos na pagtitiwala kung paanong nalalaman ninyo kung anong pagkatao ang aming pinatunayan sa inyo alang-alang sa inyo. Okay, the 1 Thessalonians chapter 1 verse 5, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sapagkat ang aming ebanghelyo ay hindi dumating sa inyo sa salita lamang, kundi sa kapangyarihan din at sa Espiritu Santo at sa lubos na pagtitiwala, kung paanong nalalaman ninyo kung anong pagkatao ang aming pinatunayan sa inyo alang-alang sa inyo. As you know well, the main theme of this New Year retreat, Ephesians chapter 3 verse 20, the power that works in us. Gaya po ng alam po ninyo, yung ating pong pangunahing tema po sa taon po na ito, ang mula po sa Efeso chapter 3 sa verse 23, ang kapangyarihan ng Diyos na gumagawa sa atin. Yeah, we believe the
power that works in us. That's why we were able to accomplish the great works of God through our church. Tayo po ay naniniwala na yung kapangyarihan po ay gumagawa po sa atin, kaya nga po na isa sa katuparan po natin yung gawain po ng Diyos. Especially in this session, we are going to think about accomplish the work of God. Lalong-lalo na po sa session po na ito, atin pong pag-iisipan ang paisa katuparan po yung gawain ng Diyos. Here, 1 Thessalonians chapter 1 verse 5, for our gospel did not come to you in word only, but also in power and in the Holy Spirit and in much assurance, as you know what kind of man we were among you for your sake. Kaya dito po sa verse 5, sapagkat ang aming ebanghelyo ay hindi dumating sa inyo sa salita lamang, kundi sa kapangyarihan din at sa Espiritu Santo at sa lubos sa pagtitiwala, kung paanong nalalaman ninyo kung anong pagkatao ang aming pinatunayan sa inyo, alang-alang sa inyo. As you know well, the disciples of the Jesus, actually they were simple men. At the first time, they were simple fishermen. Gaya po ng alam po ninyo, yung mga alagad, sila po ay mga simpleng tao lamang at sila po ay mga simpleng mangingisda lamang. And Jesus called them, follow me, I will make you fishers of men. At sila po ay tinawag ni Jesus, sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong mamamalakaya ng mga tao. 12 disciples followed Jesus. Kaya yung 12 alagad po ay sumunod po kay Jesus. And as Jesus promised, when they received the Holy Spirit, they became the witness of the Lord. At ipinangako po sa kanila ni Jesus na kapag natanggap po nila yung Espiritu Santo, sila po ay magiging saksi ng Diyos. Yeah. Act chapter 1 verse 8, but you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you shall be witness to me in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the end of the earth. Kaya binanggit po sa mga gawa, chapter 1 sa verse 8, ngunit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbabasa inyo ng Espiritu Santo at kayo magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria at hanggang sa kaduluduluhang bahagi ng lupa. As the Lord promised to the disciples when they gathered one place, they received the Holy Spirit on the day of the Pentecost. Gaya po ng ipinangako sa kanila ng Panginoon na kapag sila po ay nagtipon sa isang lugar, ay tatanggapin po nila yung Espiritu Santo sa araw po ng Pentecostes. Yeah, before they received the Holy Spirit, they were scattered. And then some disciples, they denied Jesus. Kaya bago po sila nagkatipon, sila po ay kumalat at yung iba po ay nagkaila. As you know well, Peter, he denied Jesus 3 times. Gaya po ng alam ninyo, si Pedro, ipinagkaila niya po si Jesus ng 3 beses. But after he realized the love of Christ, and then after he received the Holy Spirit, he was changed completely. Ngunit pagkatapos po niyang maunawaan yung pag-ibig ni Kristo at matanggap po yung Espiritu Santo, siya po ay ganap na nabago. And other disciples also, they received the power of the Holy Spirit. At yung iba rin pong mga alagad ay tinanggap po nila yung kapangyarihan ng Espiritu Santo. They preached the gospel boldly, and also they became the witness of the Lord. Ipinangaral po nila yung ebanghelyo ng may katapangan at sila po ay naging saksi ng Panginoon. Before Simon Peter realized the love of Christ, before he received the Holy Spirit, he denied Jesus 3 times. Bago po na matanggap ni Apostol Pedro yung Espiritu Santo, ipinagkaila niya po si Jesus ng 3 beses. But after he received the Holy Spirit, he preached the gospel. And then at the end, he was martyred. He was crucified upside down on the cross. Ngunit pagkatapos po niyang maunawaan yung pag-ibig ni Kristo, ipinangaral niya po yung ebanghelyo at siya po ay naging martir at ipinako po ng pabaligtad doon sa krus. What about James? James also, according to the record, he was beheaded. At paano naman po si Santiago? Ayon po doon sa naitala, siya po ay pinugutan ng ulo. He was martyred, and many of the disciples, they were martyred while they are preaching the gospel. Siya po ay naging martir at yung iba pong mga alagad, sila po ay naging martir dahil po sa pangangaral ng ebanghelyo. So we can understand how much the disciples, they received the Holy Spirit, how they are changed. Kaya maunawaan po natin kung paano po tinanggap ng mga alagad yung Espiritu Santo at kung paano po sila nabago. Yeah. Our born-again Christian, our brothers and sisters, we also have received the same Spirit.
Ang ating pong mga born again Christian, natanggap din po natin yung parehong espiritu. In the history of the Christianity, more than 60 million the Christians, they were martyred in order to keep their faith and also preach the gospel. Kaya sa kasaysayan po ng Kristyanismo, nasa 60 million po na mga Kristiyano yung naging martir at upang para po maipangaral yung Ebanghelyo. We have received the same Holy Spirit, Natanggap po natin yung parehong Espiritu Santo. but how much did we accomplish the work of God through our Christian life? Ngunit gaano ba natin isinasakatuparan yung gawain po ng Diyos sa ating mga buhay Kristiyano? God said, according to this Acts chapter 1 verse 8, but you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you shall be witness to me in Jerusalem and in all Judea and Samaria to the end of the earth. Sinabi po ng Diyos sa mga Gawa chapter 1 sa verse 8, ngunit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo, at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria, at hanggat sa kaduluduluhang bahagi ng lupa. When we look back this year, 2024, how much the works of God did we accomplish it? Kaya kung babalikan po natin yung taon na ito na 2024, gaano na ba natin natupad yung gawain po ng Diyos? There might be some church which started newly started this year, 2024. Meron po mga ilang mga churches na nagsimula lamang po sa taon po na ito ng 2024. Maybe at the first time, the members around 20 or 30 members. Marahil sa unang pagkakataon po, yung members po ay nasa 20 o 30 members. So, how much the works of God did we accomplish through our church? Kaya gaano na ba yung gawain po ng Diyos ay naisakatuparan po sa ating iglesia? Yeah, many brothers and sisters, they evangelize. But if there is no result, or if there is no fruits, so what can we say in front of the Lord? Kaya maraming brothers and sisters po yung nag-evangelize, ngunit kung wala pong anumang bunga, ano po yung masasabi natin sa harapan ng Diyos? Can we say in front of the Lord, we did our best? Kaya masasabi mo ba sa harapan ng ating Panginoon, ginawa natin yung ating makakaya? If we really accomplish the works of God through our church, there must be the result, and also we must bear a lot of the fruits. Kung talagang naisakatuparan po natin yung gawain po ng Diyos sa ating iglesia, dapat po ay mayroong resulta at mayroon pong bunga. Look at the disciples. After they received the Holy Spirit, they preached the gospel confidently, and then they were able to save the many lost souls. Kaya pagbasan po ninyo yung mga alagad, pag sa pamagitan po ng Espiritu Santo, ipinangaral po nila yung Ebanghelyo at nakapagligtas po ng mga kaluluwa. Some former Christians, after they received the Holy Spirit, they also accomplished the great works of God through their lives. At yung ilan naman po mga Kristiyano, pagkatapos po nilang matanggap yung Espiritu Santo, naisakatuparan po nila yung gawain ng Diyos sa kanilang buhay Kristiyano. Bible says, "For our gospel did not come to you in word only, but also in power and much assurance." Sinasabi po ng Biblia, sapagkat ang aming Ebanghelyo ay hindi dumating sa inyo sa salita lamang, kundi sa kapangyarihan din sa Espiritu Santo at sa lubos na pagtitiwala. Yes, if we have received this power and the power of the Holy Spirit, yes, we must accomplish the great works of God through our church. Kung talagang natanggap po natin yung kapangyarihan ng Espiritu Santo, dapat po nating maisakatuparan yung gawain po ng Diyos sa ating iglesia. But regrettably, some brothers and sisters, although they are saved, they focused on this world too much. They focused on their physical life too much rather than the works of God. Ngunit nakakapanghinayang po na kahit yung ilang mga brothers and sisters ay sila po ay naligtas, sila po ay nakatuon lamang dito po sa sanlibutan, labis po silang nakatuon dito po sa mundo. That's why they are not able to accomplish the work of God through their lives. Kaya nga po, hindi po nila magawang matupad yung kalooban po ng Diyos sa kanila pong mga buhay Kristiyano. We know we are living in the end of age, and our Lord Jesus Christ's second coming is very near. Alam po natin na tayo po ay nabubuhay na sa katapusan ng panahon at napakalapit na po ng ikalawang pagdating ni Jesucristo. If we believe Jesus Christ's second coming is very near, we should be ready. And also, we should be more sincere and faithful before the Lord. Kung tayo po ay naniniwala na malapit na po yung ikalawang pagdating ng Panginoong Jesucristo, dapat po tayong maging handa at dapat po tayo na maging tapat sa Panginoon. But it seems like there are many brothers and sisters who are sleeping spiritually. Ngunit para bang may ilang po mga brothers and sisters na sila po ay natutulog espiritual. They are very busy
in the works of their physical life or their material life. Sila po ay napakaabala sa kanila pong gawain sa kanilang pisikal na buhay o material na buhay. As you know well, we are having a New Year retreat from today, December 23 to 25. It's the Christmas season. Kaya gaya po ng nalalaman ninyo, tayo po ay nagdadaos ngayon ng New Year Retreat simula po December 23 hanggang 25. Ito po ay Christmas season. But born-again Christian, we know December 25 is not the birthday of Jesus. Ngunit ang mga born-again Christian, alam po natin na yung December 25, hindi po ito yung araw ng kapanganakan ni Jesus. So there is no reason to celebrate this Christmas season. Kaya wala pong anumang dahilan para po ipagdiwang ito pong Christmas season. But there are many brothers and sisters, they cannot join this New Year retreat because of their family gathering. Ngunit may ilang po mga brothers and sisters na hindi po sila nakadalo sa New Year Retreat na ito dahil po sa mga pagtitipon ng kanilang pamilya. Yeah, they have a priority in their physical life rather than the works of God. Meron silang prioridad sa kanila pong physical na buhay sa halip na po sa gawain ng Diyos. One of the main reason why we cannot accomplish the great work of God because we focused on this world too much and also our physical life. Kaya mayroon pong pangunahing dahilan kung bakit hindi po natin matupad yung gawain ng Diyos dahil tayo po ay labis na nakatuon dito sa mundo at sa ating pong pisikal na buhay. Let's open our Bible, Philippians chapter 3, verse 19. Tingnan po natin sa Filipos chapter 3 sa verse 19. Philippians chapter 3, verse 19. Filipos po, chapter 3 sa verse 19. Okay. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ang kanilang kahihinatnan ay kapahamakan, ang kanilang tiyan ang kanilang Diyos, at ang kanilang kahihiyan ang kanilang kapurihan na nakatuon ng isip sa mga bagay na makalupa. Yeah. According to this verse, whose end is destruction, whose God is their belly, and whose glory is in their shame, who set their mind on earthly things. Yes, there are some people who are walking for their belly. What does it mean? Only focused on their physical life. Kaya mayroon pong ano pong ibig sabihin nito na mayroon pong ilang mga tao na sila po ay nagtatrabaho pa sa kanilang, dahil sa kanilang tiyan, nakatuon lamang po sila sa pagtatrabaho sa kanilang pisikal na buhay. They set their mind on the earthly things. Itinutuon po nila yung kanilang isip sa mga bagay na makalupa. This is not the life of our born-again Christian. Hindi po ito yung buhay ng ating mga born-again Christian. Our born-again Christian, we should set our mind on the heaven, not on the earth. Ang ating pong mga born-again Christian, dapat po nating ituon yung ating isipan sa langit, hindi po sa lupa. As the Bible says, Matthew chapter 6, verse 33, seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added to you. Gaya po na sinabi sa Mateo chapter 6 sa verse 33, ngunit hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang kaliwalatian, at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Where should we have a priority in our Christian life? Saan ba dapat tayo na magkaroon ng prioridad sa ating buhay Kristiyano? Bible says, seek first His kingdom and His righteousness first. Sinasabi po ng Biblia, ngunit hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran. But as a born-again Christian, if we have a priority on our physical life and the material things, that is not the will of God. Ngunit bilang born-again Christian, kung may prioridad po tayo sa ating pisikal na buhay, hindi po iyon yung kalooban ng Diyos. Those kind of Christian, they cannot be used by God. Yung ganoong mga uri na mga Kristiyano, hindi po sila magagamit ng Diyos. And they cannot accomplish the work of God through their Christian life. At hindi po nila maisa sa katuparan yung gawain po ng Diyos sa kanila pong buhay Kristiyano. Yes. First, we were saved by the grace of God, and also we have received the great power by the Holy Spirit. Una po, tayo po ay naligtas sa biyaya po ng Diyos at natanggap po natin yung dakilang kapangyarihan po ng Espiritu Santo. That's why also we must accomplish the great works of God through our Christian life. Kaya nga po, dapat din po natin na maisa katuparan yung gawain po ng Diyos sa pamamagitan po ng ating buhay Kristiyano. We know God is Almighty. God is omnipotent. Alam po natin ang Diyos ay makapangyarihan po sa lahat. So, the born-again Christian also, we should accomplish these great works of God. Kaya ang ating mga born-again Christian, dapat din po natin sundin at isa katuparan po ang gawain po ng Diyos. First, we will look at our Lord showed us the works of God.
Kaya una po, titingnan po natin na yung ating Panginoon, ipinakita niya yung dakilang mga gawa ng Diyos. As you know well, all the universe and all the creation, it was created by God. Gaya po ng nalalaman ninyo, lahat po ng yung kalawakan at lahat po ng mga nilalang, ito po ay nilikha po ng Diyos. Yes, Genesis chapter 1 verse 1, in the beginning God created the heavens and the earth. Sa Genesis po, chapter 1 sa verse 1, nang pasimula, nilikha ng Diyos ang langit at lupa. When God created the universe and all the earth, He created everything with His word. Kaya nung nilikha po ng Diyos yung kalawakan at yung lahat po ng mga bagay, nilikha niya po ito sa pamamagitan po ng kanyang salita. When Jesus Christ came to this world, He also commanded the nature, the wind, and the waves. So they obeyed to the word of Jesus. Kaya si Jesucristo, nagawa niya rin pong utusan, yung hangin, yung kalikasan, at yung alon, at yung mga kalikasan. When the disciples, they were sailing with Jesus Christ, one time they faced the storm. There was the boisterous, the storm, and the very high wind, very strong wind, and then high waves. Kaya habang naglalakbay po yung mga alagad, nagkaroon po ng malakas na bagyo at nagkaroon po ng malalakas na alon. That's why the disciples, they were afraid of it. Kaya nga po yung mga alagad, sila po ay natakot. But when Jesus commanded the waves and the wind, they became calm and silent. Ngunit nang sinaway po ni Jesus, yung alon at yung hangin, nagawa po nito, ito po ay tumahimik. Who is Jesus? Sino po ba si Jesus? Jesus is God, right? That's why He governs all the nature, all creations. Si Jesus, siya po yung Diyos, kaya nga po pinamamahalaan niya po yung lahat ng kalikasan. Yeah, Mark chapter 4, verse 39. Sa Marcos po, sa chapter 4, sa verse 39. Marcos chapter 4, verse 39. Sa Marcos po, chapter 4, sa verse 39. Marcos chapter 4, verse 39. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Pagising niya ay sinaway niya ang hangin at sinabi sa dagat, pumayapa ka, tumahimik ka, tumigil nga ang hangin at nagkaroon ng katahimikan. He arose and rebuked the wind. Peace, be still. Yes. So wind and the waves, they obeyed to the word of Jesus. Kaya po yung mga hangin at yung mga alon, sinunod po nila yung salita po ni Jesus. That's why disciples, they were surprised. Who is Jesus? Who is our Lord? Kaya nga po yung mga alagad, sila po ay nagulat, sino si Jesus, sino yung ating Panginoon. If Jesus is not God, it's not possible. Kung si Jesus po, hindi po siya yung Diyos, hindi po ito maaaring mangyari. Yeah, He governs all natures. Pinamamahalaan niya po yung lahat po ng kalikasan. According to Isaiah chapter 48, verse 13, Isaiah chapter 48, verse 13, indeed my hand has laid the foundation of the earth, and my right hand has stretched out the heavens. When I call to them, they stand up together. Kaya ayon po sa Isaías chapter 48 sa verse 13, ang aking kamay ay siyang naglagay na pundasyon ng lupa, at ang aking kanan ang siyang nagladlad ng mga langit. Kapag ako'y tumatawag sa kanila, sila'y nagsisitayong magkakasama. Yeah, if God commanded the heaven and earth, all nature, yeah, when I call to them, they stand up all together. Kaya kapag nagutos po yung Diyos sa langit at lupa, kapag siya po ay tumawag sa langit at lupa, lahat po sila ay magsisitayong magkakasama. Yes, this is the power of the Word of God. Opo, ito po yung kapangyarihan ng salita po ng Diyos. The Word of God has a great power. Ang salita po ng Diyos ay mayroong dakilang kapangyarihan. While Jesus Christ was staying in this world, He healed so many sick people. Habang si Jesus po ay nananatili dito po sa mundo, pinagaling niya po yung napakaraming tao na may sakit. And also, He cast out demons. At nagpalayas din po siya ng mga demonyo. Yeah, if you look at Luke chapter 8, when He commanded the unclean spirit to come out of the man, yeah, the evil spirit came out from the man. Kaya po, kung titinan niyo po sa Lucas chapter 8, nung inuutos niya po doon sa masamang espiritu na lumabas, ito po ay lumabas. Yes, because Jesus Christ has the power. Opo, dahil si Jesucristo ay mayroon pong kapangyarihan. And Jesus Christ, He raised the dead people 3 times.
At si Yesu Kristo, binuhay niya po yung mga patay na tao ng 3 beses. Yeah. First, the son of the widow, those who are living in the city of Nain. Una po yung anak po ng babaeng balo na naninirahan po doon po sa bayan ng Nain. And also daughter of the Jairus. He's the chief of the synagogue. At sumunod naman po yung anak na babae po ni Jairo na pinuno po ng sinagoga. And also he raised the dead Lazarus after he died 4 days later. At binuhay niya rin po yung patay na si Lazaro na 4 na araw ng patay. Can you imagine? Lazarus, he died already 4 days ago. And then the people, they put the Lazarus in the tomb. Naisip niyo po ba ito na si Lazaro, 4 na araw na po siyang patay at inilagay po ng mga tao siya doon po sa libingan. And they blocked the door, blocked the gate with the rock. At hinarangan po nila yung libingan sa pamamagitan po ng malaking bato. When Jesus arrived, he commanded the people to move the rock. Kaya nang dumating po si Jesus, inutos niya po sa mga tao na alisin po yung bato. But other people said, it is already, he died. He died 4 days ago. It smells. Kaya ngunit sinabi po ng mga tao na 4 na araw na siyang patay. But when Jesus called Lazarus, Lazarus, come first. He came out from the grave. Ngunit nang sinabi po ni Jesus na Lazaro, lumabas ka, si Lazaro po ay lumabas. Yeah. When he raised the daughter of the Jairus also, many people, they believed that she died already. Kaya nang pinagaling din po ni Jesus yung anak na babae ni Jairo, maraming tao din po yung hindi po naniwala sa kanya. Yeah, Mark chapter 5 verse 41. Sa Marcos po, chapter 5 sa verse 35. Marcos chapter 5 verse 41. Sa Marcos po, chapter 5 sa verse 41. Okay, babasahin ko po. Hinawakan niya ang kamay ng bata at sinabi sa kanya, Talita kum, na ang kahulugan ay munting batang babae, sinasabi ko sa iyo, bumangon ka. Yeah, Talitha kumi, which is translated, little girl, I say to you, arise. This is the word of Jesus. When Jesus said to this little girl, she arose. She was lived again. Kaya ito po yung salita po ni Jesus. Nung nagsalita po si Jesus dito po sa munting batang babae, siya po ay bumangon muli. Yes, the word of Jesus has a great power. Opo, yung salita po ni Jesus ay mayroong dakilang kapangyarihan. Even he was able to resurrect the dead person. Nagagawa niya rin pong buhayin yung patay po na tao. And John chapter 11 verse 43 also. John chapter 11 verse 43. At dito rin po sa 1 chapter 11 sa verse 43. Now when he had said to these things, cried with a loud voice, Lazarus, come forth. At nang masabi niya ang mga ito, ay sumagaw siya ng malakas na tinig, Lazaro, lumabas ka. Yeah. If Jesus is not God, although he commanded this word, nothing will happen. Kahit kung si Jesus po ay hindi po yung Diyos, kahit na iutos niya po yung salita na ito, wala pong anuman yung mangyayari. But when Jesus called dead Lazarus, what happened? Ngunit nang tinawag po ni Jesus yung patay na si Lazaro, ano pong nangyari? He came out from the tomb. Siya po ay lumabas mula po doon sa libingan. Yeah, he was resurrected. Siya po ay muling nabuhay. Yes, Jesus said, according to John chapter 11, I am the life and resurrection. Opo, sinabi po ni Jesus sa 1 chapter 11, ako ang buhay at ang muling pagkabuhay. Jesus Christ came to this world to give us true life. Si Jesus po ay pumarito sa sanlibutan upang bigyan po tayo ng tunay na buhay. That's why even the dead person, when they heard the voice of the Son of Man, they lived again. Kaya nga po, maging yung mga patay po na tao, nung narinig po nila yung salita po ng anak ng tao, sila po ay muling nabuhay. John chapter 5 verse 25 says, the hour is coming, and now the dead will hear the voice of the Son of God, and those who hear shall live. Kaya binanggit po sa 1 chapter 5 sa verse 25, katotohanan ng sinasabi ko sa inyo, dumarating ang oras at ngayon na nga, na marinig ng patay ang tinig ng anak ng Diyos at ang makarinig ay mabubuhay. Before we get the salvation, our spirit was dead. Bago po natin matanggap yung ating kaligtasan, yung ating pong espiritu ay patay. But when we hear the true gospel, the voice of the Son of God, our spirit lived again.
Ngunit nung napakinggan po natin yung tunay na ebanghelyo, yung tinig po ng anak ng Diyos, tayo po ay muling nabuhay. And we have received also this power. At natanggap din po natin yung kapangyarihan po na ito. Yes, we know how much our Lord, He has the great power. Opo, nalalaman po natin kung gaano po kalaking kapangyarihan yung meron po yung Panginoon. So, when the Jesus commanded the dead person, they lived again. Kaya po nung nag-utos po yung si Jesus sa patay po na tao, sila po ay muling nabuhay. If we read the Bible, we can also understand how much the works of God accomplished through the gospel. Kaya kung babasahin din po natin yung Biblia, maunawaan din po natin kung gaano po naisakatuparan yung gawain ng Diyos sa pamagitan po ng Ebanghelyo. Okay, let's open our Bible. Luke chapter 17, verse 6. Lucas chapter 17, verse 6. Buksan po natin sa Lucas chapter 17 sa verse 6. Lucas chapter 17, verse 6. Sa Lucas po, chapter 17 sa verse 6. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sinabi ng Panginoon, kung meron kayong pananampalataya na kasing laki ng isang binhi na mustasa, masasabi ninyo sa puno ng sikomorong ito, babunot ka at matanim ka sa dagat, susundin kayo nito. Who has the faith? Sino po ba yung merong pananampalataya? Yeah, born again Christian, we have a faith, right? Yung mga born again Christian, meron po tayong pananampalataya, tama po? So have you ever tried this? Kaya When you nasubukan. command mulberry tree, be pulled up and then planted in the sea, it will be happen to you? Kaya nasubukan niyo na po ba ito na masasabi mo sa puno ng sikomorong ito, mabunot ka at matanim ka sa dagat, susundin kaya kayo nito? Yes, so the Lord said, if you have a faith as a mustard seed, you can say to this mulberry tree, be pulled up by the roots and be planted in the sea, and it would obey you. Sinabi ng Panginoon, kung meron kayong pananampalataya na kasing laki ng isang binhi na mustasa, masasabi ninyo sa puno ng sikomorong ito, mabunot ka at matanim ka sa dagat, susundin kayo nito. This Bible verse tells us the power of the faith. Sinasabi po sa atin na talata po na ito, yung kapangyarihan po ng pananampalataya. Yeah, this Bible verse tells us what is the faith. Sinasabi po sa atin na talata na ito kung ano ba yung pananampalataya. The seed of the mustard seed, it is the one of the smallest seed, very small. Yung binhi po ng mustasa, isa po ito sa pinakamaliit po na binhi. When this one of the smallest seed planted on the ground, it has a life. That's why it will sprout and it will grow. Kaya kapag ito pong binhi na mustasa ay naitanim po sa lupa, meron po itong buhay, kaya ito po ay lalaki at lalago. Yeah, our faith has a life. That's why when we came to have a faith, we can also accomplish the work of God. Kaya yung pananampalataya po natin ay mayroong buhay, kaya kung meron po tayong pananampalataya, may isasakatuparan po natin yung gawain ng Diyos. Yeah, what is the works of the faith? Kaya ano po ba yung gawain ng pananampalataya? As you know well, if you look at Genesis chapter 12, God commanded Abraham, come out your kindred house. When Abraham commanded, he came out from his father's house, and then he obeyed to the God's word. Kaya kung titinan niyo po sa Genesis chapter 12, inutos po ng Diyos kay Abraham na lumabas po siya mula sa kanyang ama, at sinunod po ito ni Abraham na umalis po siya mula po sa bahay ng kanyang ama. God promised three kind of things: land, nation, and blessing. Ipinangako po ng Diyos yung tatlong bagay, yung lupain, yung bansa at pagpapala. When Abraham obeyed to the God's word, yes, he became the ancestor of the faith. Nang si Abraham po ay sumunod po sa salita ng Diyos, siya po ay naging ninuno ng pananampalataya. Yeah, he lived before his father's place, Ur. But when God commanded him come out, yeah, he left, and then he went to the Canaan, the land of God. Kaya si Abraham po, siya po ay naninirahan din po sa bahay ng kanyang ama na si Ur, ngunit siya po ay umalis mula sa bahay ng kanyang ama nang inutusan po siya ng Diyos. Yes. So according to God's word, he obeyed to the God's word.
Kaya ayon po sa salita ng Diyos, siya po ay sumunod sa salita ng Diyos. Yes, faith is like this. If we have a really faith in God, we can obey to the God's word, and when we obey to the God's word, we can accomplish the great works of God. Ang pananampalataya po ay gaya po nito, kapag tayo po ay sumunod sa salita ng Diyos, ay may sasakatuparan po natin yung dakilang gawain po ng Diyos. And also, the great works of God appeared through the disciples. At isa pa po, yung kapangyarihan po ng Diyos ay pinakita sa pamamagitan po ng mga alagad. If you look at Acts chapter 2, verse 41, then those who gladly received his word and were baptized, and that day about 3,000 souls were added to them. Kung titinan niyo po sa mga gawa, chapter 2 sa verse 41, kaya't ang mga tumanggap ng kanyang salita ay binautismuhan, at nadagdag ng araw na iyon ang may 3,000 kaluluwa. After Apostle Peter, he received the Holy Spirit when he preached the word of God. 3,000 people, they were saved. Pagkatapos po na matanggap ni Apostol Pedro yung Espiritu Santo, nang ipinangaral niya po yung salita ng Diyos, 3,000 kaluluwa po yung naligtas. He also was able to accomplish the great works of God. Nagawa niya rin po na maisakatuparan yung dakilang gawain po ng Diyos. Acts chapter 4, verse 4 also. Sa mga gawa po, chapter 4, dito po sa verse 4. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ngunit marami sa mga nakarinig at sumampalataya, at ang bilang nila ay mga 5,000. However, many of those who heard the word believed, and the number of the men came to be about 5,000. Yeah, when the disciples preached the word of God, there was the great works of God. And the 5,000 people, they were saved. Nang ipinangaral po ng mga alagad yung salita po ng Diyos, nagkaroon po ng dakilang gawain yung Diyos at 5,000 po yung mga naligtas. Our Lord promised, right? You shall receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you shall be witness to me in Jerusalem and Samaria and Judea and Samaria to the end of the earth. Ipinangako po ng Panginoon, natatanggap kayo ng kapangyarihan pagbabas sa inyo ng Espiritu Santo at kayo magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria at hanggang sa kaduduluhang bahagi ng lupa. Yes, disciples, they received the Holy Spirit and they accomplished the great works of God. Opo, yung mga alagad, natanggap po nila yung Espiritu Santo at naisakatuparan po nila yung dakilang mga gawa ng Diyos. What about our church, Philippine Life for the Mission? Paano naman po yung ating church, ang ating pong Philippine Life for Mission? At the first time, it was very small, right? Sa unang pagkakataon po, ito po ay napakaliit lamang. Officially, Philippine Life for the Mission started 2004, the Manila Central Church. Kaya opisyal po na nag-umpisa noong 2004 yung Manila Central Church. Around 20 years ago, there was only one church. Kaya 20 years ago na po yung lumilipas, meron lamang pong isang church. But now, how many churches do we have? Ngunit ngayon po, ilang church na po yung meron po tayo? We already printed the calendar, Philippine Life for the Mission calendar 2025, and also we printed the mission map, 2025, the Philippine Life for the Mission map. Kaya kami po ay nagprint na ng mga kalendar ng Philippine Life for Mission na 2025 at ang mission map po ng Philippine Life for Mission na 2025. According to our updated mission map, the numbers of the church for 2025, 100 churches. Kaya ayon po sa updated ng Philippine Life for Mission map, ito po ay nasa 100 churches. And mission branch, 54 mission branches. At sa mission branch po ay nasa 54 mission branches. So, churches and mission branches total, 154 churches and mission branches. Kaya po yung kabuuan ng churches at mission branches ay nasa 154 na churches at mission branches. According to Matthew chapter 13, when the seed fell on the good ground, it will bear fruits, the 100-fold, 60-fold, and 30-fold. Kaya ayon po sa Mateo chapter 13, kapag nahulog po yung bini sa mabuting lupa, ito po ay magubunga ng 100, 60 o 30. Yes, the numbers of the churches are increasing every year by the works of the Holy Spirit. Opo, yung bilang po ng iglesia ay nadaragdagan taon-taon sa pamamagitan po ng pagkilos ng Espiritu Santo. Yes,
If we really have received the Holy Spirit, the great power by the Holy Spirit, yes, we can accomplish these great works of God. Kaya kung natanggap po talaga natin yung kapangyarihan ng Espiritu Santo, magagawa po natin maisa katuparan yung kagawain po ng Diyos. This is the power of the Holy Spirit. Ito po yung kapangyarihan ng Espiritu Santo. We believe the Holy Spirit works in our Philippine Life for Mission. Tayo po ay naniniwala ng Espiritu Santo ay kumikilos sa ating Philippine Life for Mission. I will show you one short video clip. Ipapakita ko po sa inyo yung isang video clip. The churches and the mission branches is not updated at the time. So that was 88 and 63. So actually updated the mission map for 2025, 154 churches and mission branches. Kaya yun po ay hindi po updated na mga churches at mission branches. Ngunit sa katunayan po, sa 2025 ay meron pong 154 churches at mission branches. When the one brother is saved, he will evangelize his family members. Kapag yung isang brother po ay naligtas, i-evangelize niya po yung kanyang mga kapamilya. And through his family and other people also will be saved. Sa pamamagitan po ng kanyang pamilya at ng ibang mga tao, sila rin po ay maliligtas. So it will become the small gathering, around 20 people. Kaya ito po ay magkakaroon ng maliit na pagtitipon na mayroon pong 20 katao. And later, it will become the one cell group if it is the one church. At kalaunan, ito po ay magiging isang cell group at magiging isang church. We already experienced during the pandemic, although it was a difficult situation, how the works of God accomplished through our church. Naranasan pa po natin noong pandemic sa napakahirap pong sitwasyon kung paano po na isakatuparan yung dakilang gawain po ng Diyos. Yeah, one cell group, when they started at the first time, only 20 members. Kaya yung isang cell group po, sa unang pagkakataon, sila po ay nasa 20 members lamang. But within 1 year, after 1 year later, the cell group members already became 70 members.
Ngunit sa loob po ng isang taon, yung isang cell group po na yun ay naging 70 members. That's why next year, it is divided to cell group. Kaya nga sa sumunod na taon, ito po ay nahati sa dalawang cell group. What about you? Did you also experience this kind of the works of God through your Christian life? Kaya paano ka naman po? Naranasan mo na ba yung ganitong dakilang pagkilos ng Diyos sa iyong buhay Kristiyano? Yes, if we are sealed with the Holy Spirit, and also if we have received the power of the Holy Spirit, of course we can accomplish these great works of God through our church. Kung talagang tayo po ay tinataka ng Espiritu Santo at mayroon po tayong kapangyarihan ng Espiritu Santo, syempre po may sasakatuparan po natin yung gawain po ng Diyos. Why do we need the power of God? Bakit po ba natin kailangan yung kapangyarihan ng Diyos? Our Lord entrusted us really important ministry. Ang Diyos po, ipinagkatiwala niyo sa atin yung napakahalagang ministeryo. There is the reason why God saved us first. Meron pong dahilan, bakit po tayo unang iniligtas ng Diyos? God wanted to accomplish the great works of God through our born-again Christian. Nais po ng Diyos na maisakatuparan ng gawain po ng Diyos sa pamamagitan po ng ating mga born-again Christian. So, in order to accomplish the work of God through our church, we need more power. Kaya upang maisakatuparan po yung dakilang gawa po ng Diyos, kailangan po natin ng mas maraming kapangyarihan. Yeah. Joshua chapter 1, verse 3. Sa Josue po, chapter 1 sa verse 3. Joshua chapter 1, verse 3. Sa Josue po, chapter 1 sa verse 3. Okay, Joshua chapter 1 verse 3. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Bawat dakong tuntungan ng talampakan ng inyong paa ay naibigay ko na sa inyo, gaya ng sinabi ko kay Moises. Yes. God promised to the Joshua, every place that the sole of your foot will tread upon, I have given you, as I said to Moses. Ipinangako na po ng Diyos kay Josue na bawat dakong tuntungan ng talampakan ng inyong paa ay naibigay ko na sa inyo, gaya ng sinabi ko kay Moises. There was the promise of God. Naroon po yung pangako po ng Diyos. So, in order to accomplish this, the promise of God, Joshua also need more power, need power of God. Kaya upang maisakatuparan po yung gawain po ng Diyos, si Josue, kinakailangan niya rin po yung masigit na kapangyarihan ng Diyos. When the Joshua became the second leader after the Moses, God encouraged him. Kaya pagkatapos po na maging ikalawang pinuno po si Josue, siya po ay hinikayat po ng Panginoon. Yeah, Joshua chapter 1 verse 6 and 7, be strong and of good courage, for these people you shall divide as an inheritance the land which I swear to their fathers to give them. Kaya sa Josue po, chapter 1 sa verse 7, magpakalakas ka lamang at magpakatapang na mabuti, gawin mo ang ayon sa lahat ng kautosang inutos sa iyo ni Moises, na aking lingkod, huwag kang liliko sa kanan o sa kaliwa. Yes, be strong and of good courage. In order to accomplish the will of God, Joshua should be strong and should receive more power. Kaya upang mag-isakatuparan po ni Josue yung gawain po ng Diyos, siya po ay dapat na magpakalakas at magpakatapang na mabuti. Nowadays, it is also same. We need more power of God in order to accomplish the work of God. Parehas din naman po sa panahon natin ngayon, kailangan po natin yung kapangyarihan ng Diyos para maisakatuparan po yung gawa ng Diyos. And why do we need the power of God? At bakit po ba natin kailangan yung kapangyarihan ng Diyos? While we are having a Christian life, we may face a lot of the trials and difficulties and hardships. Habang tayo po ay nagkakaroon ng buhay Kristiyano, haharap po tayo sa napakaraming kahirapan at mga pagsubok. If we don't have the power, how can we overcome this kind of the various and obstacles and hardships? Kung wala po tayong kapangyarihan, paano po natin magagawang mapagtagumpayan yung mga hadlang at mga kahirapan? 2 Timothy chapter 1 verse 8, Apostle Paul said to the Timothy, 2 Timothy chapter 1 verse 8, therefore do not be ashamed of the testimony of our Lord, nor of me, his prisoner,
but share with me in suffering for the gospel according to the power of God. Kaya ayon po sa ikalawang Timoteo chapter 1 sa verse 8, sinabi po ni Apostol Pablo kay Timoteo, huwag mong ikahiya ang pagkapatotoo sa ating Panginoon, ni sa aking nabilanggo niya, kundi makipagtiis ka alang-alang sa Ebanghelyo ayon sa kapangyarihan ng Diyos. Yeah. Makipagtiis ka alang-alang sa Ebanghelyo ayon sa kapangyarihan ng Diyos. Right? So, share with, for the gospel, share with me in the sufferings for the gospel according to the power of God. Kundi makipagtiis ka alang-alang sa Ebanghelyo ayon sa kapangyarihan ng Diyos. Yes. While we are preaching the gospel, we will face a lot of the persecution and so difficulties. Opo, habang ipinapangaral po natin yung Ebanghelyo, makakaranas po tayo ng mga pag-uusig at ng mga pagsubok. If we don't have the power of God, we cannot overcome it. Kung wala po tayong kapangyarihan po ng Diyos, hindi po natin ito mapapagtagumpayan. But if we receive the power of God, it's not difficult to overcome such kind of trials and hardships and difficulties. Ngunit kung matatanggap po natin yung kapangyarihan po ng Diyos, hindi po mahirap para mapagtagumpayan yung mga kahirapan at ang mga pagsubok. Israelite, they had captivity in the Babylon for 70 years. Yung mga Israelita, nagkaroon po sila ng buhay na pagkaalipin doon po sa Babylonia sa loob po ng 70 years. Yeah, according to the God's word, they will return to the Jerusalem 3 times. Ayon po sa salita ng Diyos, sila po'y bumalik sa Jerusalem ng 3 beses. Yeah, first return read by the Zerubbabel. Kaya sa unang pagbabalik po ay pinangunahan po ito ni Zerubbabel. When the Israelites they return to the Jerusalem, first they are trying to rebuild the temple of God. Kaya nung unang pagkakataon po na bumalik po yung mga Israelita sa Jerusalem, una po itinatayo po nila yung templo po ng Diyos. But it was stopped because of some difficulties. Ngunit ito po ay natigil dahil po sa ilang mga kahirapan. At the time, God said, here, Zechariah chapter 4, verse 7, kaya ng mga oras po na yun, sinabi po sa Zacarias chapter 1 sa verse 7, Zechariah chapter 4, verse 7, Zacarias po, chapter 4 sa verse 7, Zechariah chapter 4, verse 7. Zacarias po, chapter 4 sa verse 7, Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1, Ano ka, o malaking bundok, sa harapan ni Zerubbabel ay magiging kapatagan ka, at kanyang ilalagay ang pangunahing bato na may pagsisigawan ng biyaya sa kanya. Yeah. Who are you, O great mountain? Before Zerubbabel, you shall become a plain. Yeah, there are great mountain, but before the Zerubbabel, you shall become the plain. So if God help us, all problems will be settled down. Kaya ano ka o malaking bundok, sa harapan ni Zerubbabel ay magiging kapatagan ka. Kung meron pong tulong po ng Diyos, magagawa po nating maayos yung lahat ng mga problema. This is the reason why we have to also receive the power from our Lord. Ito po yung dahilan kung bakit po natin kinakailangan na tumanggap ng dakilang kapangyarihan mula sa Panginoon. If we have received the great power, it's not difficult to overcome such kind of difficulties. Kung matatanggap po natin yung malaking kapangyarihan na iyon, hindi po mahirap na mapagtagumpayan yung ganoong mga kahirapan. And then, how can we receive the power? At paano po natin matatanggap yung kapangyarihan? Yeah, as you know well, we can receive the power first through the Word of God. Gaya po ng nalalaman ninyo, matatanggap po natin yung kapangyarihan, una po sa pamamagitan ng salita ng Diyos. When we listen to the Word of God, and also when we meditate the Word of God, we will get the strength through the Word of God. Kapag tayo po ay nakikinig na salita ng Diyos at nagbubulay-bulay na salita ng Diyos, magkakaroon po tayo ng kalakasan sa salita po ng Diyos. Let's open our Bible, Hebrews chapter 4, verse 12. Tingnan po natin sa Hebreo, chapter 4 sa verse 12. Hebrews chapter 4, verse 12. Hebreo po, chapter 4 sa verse 12.
Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay, mabisa, at higit na matalas kaysa alinmang tabak na may 2 talim, at tumatagos hanggang sa pinaghihiwalayan ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at ng utak sa buto, at may kakayahang kumilala ng mga pag-iisip at mga hangarin ng puso. Yes. For the word of God is living and powerful and sharper than two-edged sword, piercing even to the division of soul and spirit. Yes, the word of God is living and powerful. It is true. Opo, ito po ay totoo na yung salita po ng Diyos ay buhay at mabisa. There are some the brothers and sisters, before they get salvation, they are drunkard and they are gambler and they committed a lot of sin. Mayroon pong ilang mga brothers and sisters na bago po sila maligtas, sila po ay mga manginginom at sila po ay mahilig magsugal. But after they get salvation, their life totally changed. Ngunit pagkatapos po nilang matanggap yung kaligtasan, yung kanila pong buhay ay laganap na nabago. They became the new creation in Jesus Christ. Sila po ay naging bagong nilalang kay Hesus Kristo. Yeah, this is the power of the Word of God. Opo, ito po yung kapangyarihan ng salita ng Diyos. The Word of God is living and powerful. Ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa. We can also receive the power through the Word of God. Matatanggap din po natin yung kapangyarihan sa pamamagitan po ng salita ng Diyos. If you look at the milk cow will have the grass. And then the milk cow can produce a lot of the milk. Gaya po ng nalalaman ninyo, kung pagmamasdan po ninyo yung baka, ito po ay naglalabas ng gatas at meron po itong kasamang damo. And some cows, they only have the grass, but they are very strong and they are very powerful. At yung ilan pong mga baka, meron lamang po silang damo, ngunit sila po ay malalakas at makapangyarihan. Yeah. It is also same. When we meditate the Word of God, we will get the spiritual strength. Parehas din naman po, kapag binubulay-bulay po natin yung salita ng Diyos, magkakaroon din po tayo ng espiritual na kalakasan. Jeremiah chapter 15, verse 16. Sa Jeremias po, chapter 15, sa verse 16. Jeremiah chapter 15, verse 16. Jeremias po, chapter 15, sa verse 16. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ang iyong mga salita ay natagpuan at aking kinain, at saga ng akin, ang iyong mga salita ay katuwaan at kagalakan ng aking puso, sapagkat ako'y tinatawag sa iyong pangalan, O Panginoon, Diyos ng mga hukbo. Yeah, your word were found, and I to them. And your word was to me the joy and rejoicing of my heart. For I am called by your name, O Lord, God of hosts. Yeah, Jeremiah also, he received the word of God. That's why, although he experienced a lot of the persecution and difficulties, but he was able to overcome it. Kaya maging sa Jeremias po, natanggap niya po yung salita ng Diyos, kahit na mayroon po mga pag-uusig at mga kahirapan, nagawa niya po itong mapagtagumpayan. Those who are listening to the word of God very carefully, they shall receive more power. Sa mga nakikinig po ng salita ng Diyos ng mabuti, matatanggap din po nila yung parehong kapangyarihan. But during the sermon, for example, Sunday sermon, if there are some brothers and sisters who are sleeping, how they can receive the power of God. Ngunit halimbawa po kapag Sunday sermon, kung meron pong ilang mga natutulog, paano po nila magagawang tanggapin yung kapangyarihan na mula sa Diyos? Yeah, if you look at Luke chapter 10, there is story of the Martha and Mary. Kung titingnan po ninyo sa Lucas chapter 10, naroon po yung kwento ni Marta at Maria. Martha, she was very busy to entertain Jesus and his disciples to prepare the food. Kaya si Marta po, siya po ay napakaabala upang ipaganda po ng pagkain yung mga alagad at si Hesus Kristo. But Mary, she was sitting in front of Jesus. Ngunit si Maria po, siya po ay nakaupo doon po sa harapan po ni Jesus. And she was very attentive to listen to the word of God. At siya po ay talagang nakikinig na mabuti sa salita po ng Diyos. So later, who prepared the funeral of the Jesus? Ngunit kalaunan po, sino po yung naghanda ng paglilibing para kay Jesus? Mary, she bought very costly oil. And then she poured this 300 denarii very costly oil on the head of Jesus.
Si Maria po, siya po ay bumili ng isang mamahaling pabango at ito po ay nagkakahalaga na 300 denaryo at ibinuhos niya po ito sa ulo po ni Jesus. Some brothers and sisters in the church, especially some leaders, they are very busy for the ministry or other work. Kaya yung ilan po mga brothers and sisters, yung mga leaders, sila po ay mga balas sa kanilang ministry o sa ibang gawain. But although you are very busy and you have a many ministry, you should focus on the Word of God. This is very important. Ngunit kahit na ikaw po ay abala sa iyong ministeryo o sa iyong gawain, dapat ka po magtuon sa salita ng Diyos, ito po ay napakahalaga. When you listen to the Word of God very carefully, you will get the spiritual strength. Kung makikinig ka po ng mabuti sa salita po ng Diyos, magkakaroon ka po ng espiritual na kalakasan. And then you can accomplish the works of God. At may sasakatuparan mo po yung mga gawain po ng Diyos. And also we can receive the power through the very close fellowship with the Lord. At matatanggap din po natin yung kapangyarihan sa pamamagitan po ng malapit na fellowship sa Panginoon. What is the close fellowship with God? Ano po ba yung malapit na pakikisama po sa Diyos? Yeah. Whenever we wake up early morning, above all things, we should have a priority to pray to the Lord. Sa tuwing tayo po ay gumigising sa umaga, higit po sa lahat ng bagay, dapat po tayo magkaroon ng prioridad na pamanalangin po sa Panginoon. Yeah. In the middle of the day, although we are very busy, we need to have a close fellowship with the Lord through the prayer. Sa kalagitnaan po ng araw, kahit na tayo po ay napakaabala, dapat po tayong magkaroon ng malapit na fellowship sa Panginoon sa pamamagitan po ng pananalangin. Why do we need to pray to the Lord more earnestly? Bakit po ba natin kinakailangan ng masigit na taimtim na manalangin sa Panginoon? All the power came from our Lord. Lahat po ng kapangyarihan ay nagmumula mula sa ating Panginoon. We can receive power from our God. Matatanggap po natin yung kapangyarihan mula po sa ating Diyos. So if you don't have very close fellowship with the Lord through the prayer, how can you receive the power? Kaya kung wala ka pong malapit na fellowship sa Panginoon sa pamagitan ng pananalangin, paano mo tatanggapin yung kapangyarihan? John chapter 14, verse 13, 14. Sa Juan po, chapter 13, sa verse 14. John chapter 14, verse 13, 14. Sa Juan po, chapter 14, sa verse 13 at 14. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. At anumang hingin ninyo sa aking pangalan ay aking gagawin upang ang Ama ay maluwalhati sa Anak. Kung kayo'y humingi ng anuman sa pangalan ko, ay gagawin ko. This is the promise of our Lord. If you ask anything in my name, I will do it. Ito po yung pangako na Panginoon sa atin, anumang hingin ninyo sa aking pangalan, ay aking gagawin. Yes, we must believe the promise of the Lord. And we should pray to the Lord more earnestly. Opo, dapat po tayong maniwala sa pangako ng Panginoon at dapat po tayong manalangin ng taimtim sa Panginoon. We already know how the prophet Elijah, he was able to accomplish the great works of God through the prayer. Kaya nalaman na din po natin na kung paano pong si Elias, nagawa niya na pong maisakatuparan yung gawain ng Diyos sa pamagitan po ng pananalangin. When Elijah prayed to the God, God did not give the rain on the land of Israel for 3 years and 6 months. Kaya nung si Elias po ay nanalangin sa Diyos, hindi po nagpaulan yung Diyos sa lupain po ng Israel sa loob po na 3 kalahating taon. How much the prayer of the Elijah was powerful. Kaya gaano ba naging makapangyarihan yung pananalangin po ni Elias? He really prayed to God earnestly and God answered to his prayer. Siya po ay talagang taimtim na nanalangin po sa Diyos at sinagot po ng Diyos yung kanyang panalangin. James chapter 5, verse 17. Santiago po, chapter 5, sa verse 17. James chapter 5, verse 17. Santiago chapter 5, dito po sa verse 17. Babasahin ko po. Si Elias ay isang taong may likas na gaya rin ang sa atin, at siya'y taimtim na nanalangin upang huwag umulan, at hindi umulan sa lupa sa loob ng 3 taon at 6 na buwan. Yes. So it is really true. When Elijah prayed to God, God listened to his prayer and God answered to his prayer. Opo, ito po ay talagang totoo. Nang si Elias po ay nanalangin sa Diyos, yung Diyos po ay sinagot po yung kanyang panalangin. We can receive the power of God through our prayer. Matatanggap po natin yung kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan po ng ating panalangin. If you really experience
the power of God through your prayer, you will pray to God diligently. Kung talagang naranasan mo po yung kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan ng iyong panalangin, ikaw po ay mananalangin ng taimtim. Yeah. It is really true. Long time ago, when I was staying in the Naga city, I have conducted the Bible seminar in outside many times. Kaya ito po ay totoo, matagal na po, panahon na po yung lumilipas. Nung ako po ay nananatili doon po sa Naga City, ako po ay nagdaos doon ng Bible seminar ng maraming beses. In the rainy season, it's very difficult to conduct the Bible seminar in outside. Sa panahon po ng tag-ulan, napakahirap po na magdaos ng Bible seminar sa labas. So there is no any court. So it's an open covered court. Kaya wala pong anumang court doon, ito po ay open court. So when we are trying to start the Bible seminar Monday morning, it was raining. Kaya nung sinimulan po namin na mag-umpisa ng Bible seminar ng Lunes, ito po ay umuulan na. At that time, our brothers and sisters, we prayed to the Lord. Kaya ng mga oras po na yun, ng aming po mga brothers and sisters, kami po ay nanalangin sa Panginoon. So after lunch, around 2 p.m., the rain stopped. At pagkatapos po na pananghalian, noong 2 p.m., yung ulan po ay tumigil. That's why we were able to conduct the first day of the Bible seminar. Kaya nagawa po naming maidaos yung unang araw ng Bible seminar. After finish, when we returned to home, it was raining again. Pagkatapos po nito, nang bumalik po kami sa aming mga bahay, umulan po ulit. Almost 1 week, it was same. In the morning, raining. But during the Bible seminar, there was no rain. Kaya pares po ito sa loob po ng isang linggo, sa umaga ay umuulan, ngunit habang Bible seminar, wala pong anumang ulan. I believe many of our brothers and sisters, they pray to God earnestly. That's why God answered to our prayer. Ako po ay naniniwala na maraming brothers and sisters yung taimtim po na nanalangin, kaya dininig po ng Diyos yung aming panalangin. Yes, we can experience the power of God through our prayer. Opo, mararanasan po natin yung kapangyarihan po ng Diyos sa pamamagitan po ng ating pananalangin. And also, we can receive more power through our church. At isa pa po, matatanggap po natin yung masigit na kapangyarihan sa pamamagitan po ng ating iglesia. If we are alone, we are very weak and we are not strong. Kung tayo po ay mag-isa, tayo po ay mahina at hindi po tayo malakas. But when we gather together, we will become very strong. We will become more powerful. Ngunit kung tayo po ay magkakasama, tayo po ay magiging malakas at magiging makapangyarihan. Yeah, for example, one sheet of the paper, it's very easy to tear. Easily tear. Kaya halimbawa po, yung isang piraso ng papel, madali po ito na mapunit. But if it is more than 1,000, can you tear it? Ngunit kung ito po ay higit sa 1,000, magagawa nyo ba itong punitin? No, it's not possible. It is also same. If you are alone, you are very weak. But when we gather together, 2,000, 3,000, we will become more powerful. Parehas din naman po, kapag ikaw po ay mag-isa, ikaw po ay napakahina, ngunit kung tayo po ay magtitipon na magkakasama, 2,000 o 3,000, tayo po ay magiging makapangyarihan. That's why whenever we have a summer retreat every year, we can also experience the great works of God. Kaya nga po, sa tuwing tayo po ay nagdadaos ng ating summer retreat taon-taon, nararanasan po natin yung mga dakilang gawain ng Diyos. The early churches also same according to the Bible. Kaya parehas din naman po sa mga sinaunang iglesia ayon po sa Biblia. Acts chapter 2, verse 42, 46 and 47. Sa mga gawa po, chapter 2, sa verse 46 at 47. Acts chapter 2, verse 46 and 47. Mga gawa, chapter 2, sa verse 46 at 47. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. At araw-araw, habang sila'y magkakasama sa templo, sila'y nagpuputol-putol ng tinapay sa bahay-bahay at nagsasalo-salo na may galak at tapat na puso, na nagpupuri sa Diyos at nagtatamo ng lugod sa lahat ng tao at idinaragdag sa kanila ng Panginoon araw-araw ang mga naliligtas. In the early churches, the brothers and sisters, born-again Christians, they gathered together and they had a one mind. The Lord added to the church daily those who were being saved. Kaya sa mga sinaw ng iglesia, sila po ay nagtitipon-tipon at sila po ay nagsasalo-salo at inidaragdag po sa kanila ng Panginoon araw-araw yung mga naliligtas. So, when we abide in the church,
we can receive more power. It is really true. Kaya kapag tayo po ay nananatili sa church, matatanggap po natin yung mas maraming kapangyarihan, ito po ay totoo. After we get salvation, we repeat the John chapter 15, verse 3 and 4, right? You are already cleansed through the word of God. Abide in me and I in you. Pagkatapos po nating matanggap yung kaligtasan, ito po ay ating inuulit sa 1 chapter 15 sa verse 3, kayo'y malilinis na sa pamagitan ng salita na aking sinabi sa inyo, kayo'y manatili sa akin at ako'y sa inyo. Yeah, some brothers and sisters, after they get salvation, if they abide in the church, they can grow in the faith and they can receive more power. Kaya yung ilang mga brothers and sisters, pagkatapos po nilang maligtas, kung sila po'y mananatili sa church, sila po'y lalago sa pananampalataya at tatanggap po na mas maraming kapangyarihan. Pagod na kayo? Yeah. For better concentration, let us have a stretching. Kaya para po Stretch your hands. Sa taas. Okay. Sa kanan. Sa kaliwa. Sa kanan. Sa kaliwa. Sa taas. Sa likod. 1, 2, 3. Actually, whenever we have a New Year retreat, our sermon is 2 hours. Sa katunayan po, sa tuwing tayo po ay nagdadaos ng New Year Retreat, yung sermon po natin ay nasa 2 oras. Because this is very special, the special time for our spiritual life. Dahil ito po ay espesyal na oras para po sa ating spiritual na buhay. Yeah, so we can say this is the intensive training. Kaya masasabi po natin na ito po ay intensive na training. Okay, so is it okay to continue 1 hour more? Kaya ayos lamang po ba na magpatuloy ng 1 pang oras? Okay, no problem. Yeah. So, what is necessary to accomplish the work of God? Kaya ano po yung kinakailangan upang maisakatuparan po yung gawain po ng Diyos? Yeah. When we receive the power of God, of course, we can accomplish the great work of God. Kapag natanggap po natin yung kapangyarihan ng Diyos, syempre po maisasakatuparan po natin yung gawa ng Diyos. We already learned many times. In order to accomplish the great work of God, first of all, we should accomplish the unity of church. Kaya natutunan na po natin ito na maraming beses para po maisakatuparan yung gawain ng Diyos, dapat po na magkaroon yung pagkakaisa ng iglesia. Here, Acts chapter 2, verse 46 also says, so continuing daily with one accord in the temple and breaking bread from house to house, they ate food with gladness and simplicity of heart, praising God, having favor with all the people. So they had a one mind, right? They had a fellowship in the unity of the church. Kaya dito po, sinabi po sa verse 46, at araw-araw habang sila'y magkakasama sa templo, sila'y nagpuputol-putol ng tinapay sa bahay-bahay at nagsasalo-salo ng may galak at tapat na puso, kaya nagkakaroon po sila ng fellowship at mayroon po silang isang isipan. Yeah. To be united, this is very important to preach the gospel. Kaya upang magkaroon po ng pagkakaisa, napakahalaga po nito para po sa pangangaral ng Ebanghelyo. That's why Apostle Paul also said, Philippians chapter 2, verse 2, Kaya binanggit din po ni Apostle Pablo sa Filipos chapter 2 sa verse 2. Philippians chapter 2, verse 2. Sa Filipos po, chapter 2 sa verse 2. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ay lubusin ninyo ang aking tuwa sa pagkakaroon ng gayon din pag-iisip, pagtaglay ng gayon din pag-ibig, na magkaisa ng diwa at may isa lamang pag-iisip. Yeah, fulfill my joy by being like-minded, having the same love, being of one accord and of one mind. Yeah, one accord and one mind. This is very important. Magkaisa ng diwa at may isa lamang pag-iisip, ito po ay napakahalaga. Yeah, we always emphasize one accord and one mind. Palagi po natin binibigyang diin na magkaisa ng diwa at may isa lamang pag-iisip. Because if we do not become one, we cannot work together. Dahil kung hindi po tayo magiging isa, hindi po tayo makakakilos na magkakasama. Here, Philippians chapter 1, verse 27 or so, Kaya dito rin po sa Filipos chapter 1 sa verse 27,
Philippians chapter 1 verse 27. Okay, babasahin ko po. Ang inyo lamang pamumuhay ay maging karapat-dapat sa Ebanghelyo ni Kristo, na kahit ako ay dumating at kayo'y makita o wala man sa harap ninyo, at mabalitaan ko ang mga bagay patungkol sa inyo, na kayo'y naninindigan sa isang espiritu, na may isang isipan na magkakasamang nagsisikap para sa pananampalataya ng Ebanghelyo. So only let your conduct be worthy of gospel of Christ. So what is necessary? That you stand fast in one spirit, with one mind, striving together for the faith of the gospel. Ang inyo lamang ang pamumuhay ay maging karapat-dapat sa Ebanghelyo ni Kristo, kaya ano po yung kinakailangan? Na kayo'y naninindigan sa isang espiritu, na may isang isipan na magkakasamang nagsisikap para sa pananampalataya ng Ebanghelyo. How can we become the one mind? Paano ba tayo magkakaroon ng iisang isipan? If we really practice the love of Christ, we can be united in our Lord Jesus Christ. Kung isa sa buhay po natin yung pag-ibig ni Kristo, tayo po ay magiging isa kay Hesukristo. Why brothers and sisters, they cannot have the one mind? Bakit ba yung ilang mga brothers and sisters, wala po silang isang isipan? As you know well, the Corinthian church, there were strifes, the envies, and there were some divisions. Gaya po ng nalalaman ninyo, sa iglesia po ng Korinto, mayroon pong inggit at mayroon pong pagkakabahabahagi. There were many problems in the Corinthian church Napakarami po mga problema sa iglesia po ng Korinto. because they did not practice the love of Christ in the church. Dahil hindi po nila isinabuhay yung pag-ibig ni Kristo sa iglesia. That's why if you read the 1 Corinthians chapter 13, Apostle Paul emphasized above all things the love. The love is really important. Kaya nga po, kung titignan po ninyo sa unang Korinto sa chapter 13, yung pag-ibig, binigyan din po ni Apostle Pablo yung pag-ibig, ito po higit po sa lahat ng bagay. Among our churches, Philippine Life for Mission, if there are some between the brothers and sisters, if there are some divisions or some strifes or envy, conflict, what do we need to practice? We need to practice the love of Christ. Sa ating po mga Philippine Life Word Mission Churches, kung meron pong pagkakabahabahagi, pagtatalo o pagkainggit, ano po yung kinakailangan natin isabuhay? Kailangan po natin isabuhay yung pag-ibig ni Kristo. Let's open the Bible. 1 Peter chapter 4, verse 8. Tingnan po natin sa unang Pedro sa chapter 4 sa verse 8. Unang Pedro chapter 4, verse 8. Sa unang Pedro po sa chapter 4 sa verse 8. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Higit sa lahat, magkaroon kayo ng maningas sa pag-ibig sa isa't isa, sapagkat ang pag-ibig ay nagtatakip ng maraming kasalanan. Yeah. And above all things, have fervent love for one another. For love cover a multitude of sins. Higit sa lahat, magkaroon kayo ng maningas sa pag-ibig sa isa't isa, sapagkat ang pag-ibig ay nagtatakip ng maraming kasalanan. For example, there are newly married couple, husband and wife. Halimbawa po, mayroon pong bagong kasal, yung asawang babae at asawang lalaki. Usually, newly married couple, they love each other. Kadalasan po, kung yung mga bagong kasal, minamahal po nila yung isa't isa. There's no problem Wala pong anumang problema. because they are full of love. Dahil puno po sila ng pag-ibig. But as time goes on, if their love become cold, what happened? Ngunit habang lumilipas po yung panahon, kung yung kanilang pong pag-ibig ay manlalamig, ano pong mangyayari? There might be some fighting and conflict. Magkakaroon po ng pagtatalo o ng mga pag-aaway. Tama po ba? Church is also same. If you really have the love of Christ, although some brothers and sisters have some problem, it does not matter. That's no problem. Parehas din naman po sa church, kung meron kang pag-ibig sa mga brothers and sisters, kahit na meron mga problema, wala po itong problema. But if your love become cold, you will look at some problem of brothers and sisters. Ngunit kung yung pag-ibig mo ay manlalamig, titignan mo yung problema sa mga brothers and sisters. You will find out some fault or mistake of brothers and sisters. Hahanapin mo yung mga pagkakamali sa mga brothers at sisters. From that time, you will judge them. Sa mga oras na yon, hahatulan mo sila. And you will rebuke them. At sasawayin mo sila. Yeah. So in that case, we cannot accomplish the unity of church. Kaya sa kaso po na yun, hindi po natin magagawang matupad yung pagkakaisa ng iglesia. Colossians chapter 3, verse 14.
Tingnan po natin sa Colossus chapter 3 sa verse 14. Colossians chapter 3 verse 14. Colossus po chapter 3 sa verse 14. Okay? Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. At higit sa lahat ng mga bagay na ito, ay magbihis kayo ng pag-ibig na siyang tali na kasakdalan. But above all these things, put on love, which is the bond of perfection. If you have love, although there are some problems, that's not problem. It's okay, no problem. Kaya kung meron ka pong pag-ibig, kahit na meron pong ilang mga problema, hindi po yun problema, ito po ay ayos lamang. But if you don't have the love of Christ, there will be some divisions, conflict, and fightings. Ngunit kung wala ka pong pag-ibig ni Kristo, magkakaroon po ng mga pagtatalo at pagkakabahabahagi. So, we need to check ourselves. Do I really practice the love of Christ through my Christian life? Kaya kailangan po natin siyasatin yung ating mga sarili, isinasabuhay ko ba yung pag-ibig ni Kristo sa aking buhay Kristiyano? Why God called us and why God saved us first? Bakit po ba tayo tinawag ng Diyos at bakit niya tayo unang iniligtas? Here, Romans chapter 8, verse 20 says, and we know that all things work together for good to those who love God and to those who are called according to His purpose. Kaya dito po sa Romans chapter 8 sa verse 28, at nalalaman natin na sa lahat ng mga bagay, ang Diyos ay gumagawa sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya, sa kanila na mga tinawag alinsunod sa Kanyang layunin. Yes. So, we were called according to the purpose of God. Kaya tayo po ay tinawag alinsunod po sa layunin po ng Diyos. Here are our brothers and sisters, we really love the Lord. Kaya dito po yung ating mga brothers and sisters, minamahal po talaga natin yung Panginoon. If you really love the Lord, we also love brothers and sisters, and we should have a one mind in order to accomplish the work of God. Kung talagang minamahal mo yung Panginoon, mamahalin mo yung mga brothers and sisters, at magkakaroon ng isang isipan upang matupad po yung gawain po ng Diyos. All things work together for good. What is good things? Kaya lahat Before God. Kaya lahat ng mga bagay ay gumagawa lahat po ng mga bagay ay gumagawa para po sa Diyos. Above all things, to save lost souls, that is really good things before God. Higit po sa lahat ng bagay, yung pagliligtas po ng mga ligaw na kaluluwa, ito po yung dakilang bagay sa Diyos. That's why our church always have a priority to save the lost souls. Kaya nga po yung ating mga iglesia ay mayroon pong prioridad na makapagligtas po ng mga ligaw na kaluluwa. Yeah. So, we must keep the unity so that we can accomplish the work of God. Kaya dapat po nating ingatan yung pagkakaisa upang maisakatuparan po yung gawain po ng Diyos. Yeah, if we don't unite between brothers and sisters, we cannot work together. Kung hindi po tayo magkakaisa sa pagitan ng brothers and sisters, hindi po tayo makakagawa na magkakasama. And we cannot experience the great works of God through our church. At hindi po natin mararanasan yung dakilang gawa po ng Diyos sa pamamagitan po ng ating iglesia. And also, number 2, in order to accomplish the works of God, we need to obey to the God's word. At isa pa po, pangalawa, upang maisakatuparan po yung gawain po ng Diyos, dapat po tayong sumunod sa salita po ng Diyos. When we really obey to the God's word, we can experience the great works of God. Kapag tayo po ay talagang sumusunod sa salita po ng Diyos, maisasakatuparan po natin yung gawa po ng Diyos. When the Israelites, before they enter the land of Canaan, first there was the Jordan River. Kaya nung mga Israelita po, bago po sila pumasok sa lupain ng Kanaan, sila po ay lumakad doon po sa dagat, doon po sa Ilog Jordan. At the first time, when they came out from the land of Egypt, God divided the Red Sea. Sa unang pagkakataon po, nung lumabas po sila mula sa lupain ng Ehipto, hinati po ng Diyos yung dagat po na pula. Yes, first God divided the Red Sea. That's why Israelites, they were able to cross the Red Sea. Opo, hinati po ng Diyos yung dagat na pula, kaya nagawa pong tumawid ng mga Israelita doon po sa dagat na pula. But when they entered the land of Canaan, the Jordan River was different. God did not divide the Jordan River. Ngunit nung pumasok na po sila sa lupain ng Kanaan,
hindi po hinatin ng Diyos yung ilog Jordan. The priests, those who are carrying the ark, they will enter Jordan River first. Kaya yung mga pari po na may dala po ng kabanantipan, sila po yung unang papasok sa ilog Jordan. God commanded the Israelite, and when the Israelite obeyed to the God's word, the Jordan River was stopped. Kaya nung inunutos pa ng Diyos sa mga Israelita, kapag sila po'y sumunod sa salita po ng Diyos, yung ilog Jordan po ay titigil. This story tells us important lessons. What is our Christian life? When we obey to the God's word, we can experience the great work of God. Kaya anong sinasabi po sa atin ng kwento na ito, na kapag tayo po'y susunod sa salita po ng Diyos, may sasakatuparan po natin yung dakilang gawa po ng Diyos. Joshua chapter 3, verse 13. Sa Hosea po, chapter 3, sa verse 13. Joshua chapter 3, verse 14, verse 13. Sa Hosea po, chapter 3, sa verse 13. Okay, babasahin ko po. Kapag ang mga talampakan na mga paa ng mga pari na nagdadala ng kaba ng Panginoon, ang Panginoon ng buong lupa, ay tumuntong sa tubig ng Jordan, ang tubig ng Jordan ay hihinto sa pag-agos, baging ang tubig na bumababang mula sa itaas, at ang mga ito ay tatayo na isang bunton. Yeah. So when the Israelite obeyed to the God's word, when they entered the Jordan River, the priests, those who were carrying the ark, Jordan River stopped. Yeah? They shall stand as a heap. Kaya kapag yung mga Israelita po ay sumunod po sa salita po ng Diyos, at kapag pumasok po yung mga pari na nagdadala ng kaba ng Panginoon, yung tubig po ng Jordan ay hihinto at ito po ay tatayo na isang bunton. 1 Samuel chapter 15 verse 22 says, to obey is better than sacrifice. Sa unang Samuel po, chapter 15 sa verse 22, sinasabi po, tiyak na ang pagsunod ay mas mabuti kaysa We alay. know King Saul, he became disqualified. Why? Because he disobeyed to the God's word. Alam po natin na si Haring Saul, siya po ay na-disqualified. Bakit po? Dahil siya po ay sumuway sa salita ng Diyos. When Jesus called his disciples, if you look at the Luke chapter 5, Simon Peter, that night, he was trying to catch the fish overnight, but he was not able to catch any fish. Kaya kung titinan po ninyo sa Lucas chapter 5, nang tinawag po ni Jesus yung mga alagad, sila po ay nangingisda ng buong magdamag, ngunit wala po silang naunamang nahuli. His labor was in vain. Kaya yung kanila pong panghuli ay ito po ay naging walang kabuluhan. But later, Jesus said, cast your net in the deep, the sea. Ngunit kalaunan po, sinabi sa kanila ni Jesus na itapon ninyo ang inyong labat sa pinakamalalim na bahagi. Who was the Peter? Peter, he was the fisherman. He knows the very well how to catch the fish. Kaya sino po ba si Pedro? Siya po isang mangingisda. Alam na alam po niya kung paano po manghuli ng isda. But when Jesus said to the Peter, he obeyed to the word of Jesus. Ngunit nang nagsabi po si Jesus kay Pedro, sinunod niya po yung salita po ni Jesus. Yeah, Luke chapter 5, verse 4 and 5. Sa Lucas chapter 5, dito po sa verse 4 at 5. Lucas chapter 5, verse 4 and verse 5. Sa Lucas po chapter 5, sa verse 4 po hanggang 5. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Nang matapos na siya sa pagsasalita, ay sinabi niya kay Simon, pumunta ka sa malalim at ihulog ninyo ang inyong mga lambat upang makahuli. Sumagot si Simon, Guro, sa buong magdamag ay nagpakapagod kami at wala kaming nahuli. Subalit dahil sa iyong salita ay ihulog ko ang mga lambat. Yeah, Simon Peter said, Master, we have toiled all night, but caught nothing. Nevertheless, at your word, I will let down the net. Yes. So, although Peter tried to catch the fish, but he caught nothing. It was in vain. But he said, Nevertheless, at your word, I will let down the net. Kaya kahit na si Simon Pedro po ay nagpakapagod po ng buong magdamag at wala po siya nga namang nahuli, subalit dahil sa iyong salita ay ihulog ko ang mga lambat. What happened? Kaya ano po yung nangyari? When Peter obeyed to the word of Jesus, yeah, he was able to catch so many fishes. That's why the net was breaking. Kaya nang sumunod po si Pedro sa salita po ni Jesus, siya po ay nakahuli ng napakaraming isda at halos masisira na po yung lambat. We can understand through this story, through the obedience, we can experience the great works of God.
Maunawaan po natin sa pamagitan po ng kwento na ito, sa pamagitan po ng pagsunod, magagawa po nating may sakatuparan yung gawain po ng Diyos. And number 3, we can accomplish the great work of God through our sacrifice. At pangatlo po, upang maisakatuparan yung gawain ng Diyos, kailangan po natin isakripisyo yung ating sarili. If there is no sacrifice of our brothers and sisters, we cannot expect any result. Kung wala pong sakripisyo ng mga brothers and sisters, hindi po tayo makakaasa ng anumang resulta. Yeah, John chapter 12, verse 24. Sa Juan chapter 12, dito po sa verse 24, John chapter 12, verse 24. Juan chapter 12, dito po sa verse 24, Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, maliban ang butil ng trigo ay mahulog sa lupa at mamatay, ito ay mananatiling nag-iisa. Ngunit kung ito ay mamatay, ay nagbubunga ng marami. As you know well, through the sacrifice of our Lord Jesus Christ, gospel was accomplished. Gaya po ng alam ninyo, sa pamamagitan po ng sakripisyo ng Panginoong Jesucristo, yung ebanghelyo po ay naisakatuparan. Yes, first our Lord Jesus Christ was sacrificed on the cross. Opo, una po, yung Panginoong Jesucristo po ay unang nagsakripisyo doon po sa krus. If Jesus Christ did not sacrifice for us, how can we be saved? Kaya kung si Jesucristo po ay hindi nagsakripisyo para sa atin, paano tayo maliligtas? And the disciples and former Christians, they also sacrificed a lot in order to preach the gospel. At maging yung mga alagad dati at yung mga sinaunang Kristiyano, isinakripisyo din po nila yung kanilang sarili para po sa ebanghelyo. And also, here in the Philippines, through the sacrifice of the many Korean brethren, this gospel reached it to the Philippines. At sa pamagitan din po dito po sa Pilipinas, dahil po sa sakripisyo ng mga kapatiran ng mga Koreano, yung ebanghelyo po ay dumating dito po sa Pilipinas. How the Philippine Life Word Mission was started? Paano po ba nagsimula yung Philippine Life Word Mission? If there was not sacrifice of the Korean brethren, it was not possible. Kung wala po yung sakripisyo ng mga kapatiran na Koreano, wala pong anumang, hindi po ito magiging posible. Yeah, through the sacrifice of the Korean brethren, we were able to establish so many churches, and also we are able to construct a retreat center. Dahil po sa sakripisyo po ng mga kapatiran na Koreano, nagawa po natin na makapagtayo ng mga churches at makapaglayo po ng retreat center. The end of the October, there was the typhoon. That's why Naga Church and some churches in Bicol region, they were damaged. And also the Galilee Retreat Center also damaged. Retaining wall was destroyed. Kaya nung pong buwan ng October, dahil po sa malakas na bagyo, nasalanta po yung mga Naga churches, yung Bicol churches, at maging dito po sa retreat center. Have you ever visited the Salikot of the retreat center? How much the damaged our area, retreat center? Kaya nabisita niyo na po ba yung likod ng ating retreat center, kung paano po naapektuhan yung ating retreat center? In order to restore, in order to build another retaining wall, it cost a huge amount of the budget. Kaya para po itong mapanumbalik, para po ito po maisaayos, kinakailangan po ng napakalaking budget. Only here, the Galilee Retreat Center, actually we need around 14 million pesos to make the retaining wall and then to repair some places. Kaya sa katunayan po, dito lamang po sa ating retreat center, kinakailangan po ng 14 million upang maisayos po yung mga pader at mga kinakailangan. Of course, our Philippine church brethren also, they gave the offering. But it was not enough. Siyempre po, yung ating mga Philippine churches, sila rin po ay nabigay ng offering, ngunit hindi po ito sapat. That's why Seoul Central Church and the many Korean brethren, they joined this offering in order to help the Philippine churches. Kaya nga po yung Seoul Central Church at yung mga kapatiran sa Korea, nakilahok po sila sa offering na ito upang tumulong po sa Pilipinas. Yes. They know this is very important to preach the gospel. That's why they are willing to help us. Opo, nalalaman po nila na ito po ay napakahalaga sa pangangaralang ebanghelyo, kaya nga handa po sila na tumulong sa atin. Whenever we construct a church building or whenever we construct a
retreat center, many brothers and sisters, they are willing to join in the construction offering. Kaya sa tuwing tayo po ay nagtatayo ng mga church building at ang mga retreat center, marami pong mga kapatiran ay nakikilahok sa construction offering. We know this is the best investment through your life. Alam po natin na ito po yung pinakamagandang investment para sa pamamagitan ng iyong buhay. Why? Bakit po? You invest your materials to save the lost souls. Kaya inilalaan mo yung material na mga bagay, yung mga material mong bagay para sa mga kaligtasan ng mga ligaw na kaluluwa. For example, when you construct your church building, if you join the construction offering, maybe 10,000 pesos or 100,000 pesos, that's the amount. But whenever lost souls are saved through the Bible seminar every year, what about your reward in the heaven? Kaya kapag sa tuwing kayo po ay nagtatayo ng mga church building, halimbawa 10,000 o 100,000, ito po ay isang malaking halaga. Ngunit kapag marami pong ligaw na kaluluwa ay naliligtas, ano po yung iyong magiging gantimpala sa langit? Yeah, it will be multiplied. Kaya ito po ay magiging doble. And retreat center also, if you join the construction of the retreat center, whenever we conduct the summer retreat, many lost souls will be saved. And then your reward also multiplied. Kaya sa tuwing tayo rin po ay nagtatayo nito pong retreat center, maraming ligaw na kaluluwa po yung naliligtas at yung gantimpala mo po ay dumarami. Yeah. The glory which revealed in us cannot be compared with other things. Kaya po yung kaliwalatian po na mahayag po sa atin ay hindi po may kukumpara sa ibang mga bagay. So your sacrifice, it is really important for preaching the gospel. Kaya po yung sakripisyo mo ay napakahalaga para po sa pangangaral ng Ebanghelyo. If you don't sacrifice, we cannot expect any fruits or results. Kung hindi ka po magsasakripisyo, hindi po tayo makakaasa ng anumang bunga o resulta. As much as we sacrifice ourselves, we can bear a lot of the fruits. Hanggat sinasakripisyo po natin yung ating sarili, tayo po ay magkakaroon ng maraming bunga. Here, Mark chapter 14, verse 3. Dito po sa Marcos, chapter 14 sa verse 3. Mark chapter 14, verse 3. Marcos po, chapter 14 sa verse 3. Okay, babasahin ko po. Samantalang siya'y nasa Betanya, sa bahay ni Simon na kitongin, habang siya'y nakaupo sa pagkainan, dumating ang isang babae na may dalang isang sisidlang alabastro na puno ng mamahaling pabangong purong nardo, binasag niya ang sisidlan at ibinuhos sa pabango sa kanyang ulo. Yes, this story is written in the 4 different Gospels. Kaya ito pong kwento na ito ay naisulat sa 4 na magkakaibang ebanghelyo. Because this is the really good example. Dahil ito po ay napakagandang halimbawa. Yeah. 300 denarii. It is very costly oil. So in order to prepare this costly oil, she really sacrificed herself. Kaya yung 300 denaryo, ito po ay mamahaling pabango, kaya upang ito po ay maihanda, isinakripisyo niya po yung kanyang sarili. Yeah. In our Christian life, it is also same. If you really sacrifice, through your sacrifice, many lost souls will be saved. Parehas din naman po sa ating buhay Kristiyano, kung talagang isasakripisyo mo yung iyong sarili, maraming kaluluwa po yung maliligtas. And also you can accomplish the great work of God through your sacrifice. At may sasakatuparan mo rin yung gawain ng Diyos sa pamamagitan ng iyong sakripisyo. Romans chapter 12, verse 2. Sa Roma po, chapter 12 sa verse 2. Romans chapter 12, verse 2. Sa Roma po, chapter 12 sa verse 2. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Kaya nga, mga kapatid, isinasamo ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na iyong ialay ang inyong mga katawan na isang handog na buhay, banal, nakasiya-siya sa Diyos, na siya ninyong makatwirang paglilingkod. I beseech you, dear brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice. Yeah, living sacrifice, like a burnt offering. Every part of the body cut in pieces, and then it will be burnt by the fire.
Kaya yung handog na buhay, ito po'y gaya ng handog na sinusunog, na ito po'y pagpapirapirasuhin, at ito po'y ihalay bilang handog na sinusunog. This is the real meaning of the living sacrifice. Ito po yung tunay na kahulugan ng isang handog na buhay. Yeah, our Lord Jesus Christ already showed perfect devotion and perfect sacrifice through His life. Kaya yung ating Panginoong Jesucristo, ipinakita niya po sa atin yung perpektong pagtatalaga at perpektong sakripisyo sa pamamagitan po ng kanyang buhay. Now, our brothers and sisters, we also should follow the life of our Lord Jesus, right? So we need to sacrifice ourselves. Kaya ngayon po, ang ating mga brothers and sisters, dapat din po nating sundan yung buhay po ng Panginoong Jesucristo sa kailangan po nating sakripisyo yung ating sarili. And then we can accomplish the great work of God. At may sasakatuparan po natin yung dakilang gawain po ng Diyos. And number 4, in order to accomplish the great work of God, we need the patience. At pang-apat po, upang maisakatuparan po yung gawain ng Diyos, kailangan po natin ng pagtitiis. When we start the race of the faith, there are many brothers and sisters. Kapag tayo po ay nag-umpisa sa takbuhin ng pananampalataya, napakarami pong brothers and sisters. But as time goes on, some brethren, they will be disappeared. Ngunit habang lumilipas po yung panahon, yung ilang mga kapatiran ay naglalaho. Some brothers and sisters, they stop in the middle of the race. Yung ilang mga brothers and sisters ay tumitigil sa kalagitnaan po ng takbuhan. We need to finish the race of the faith until the end. Kailangan po natin tapusin ito pong takbuhin ng pananampalataya hanggang sa huli. Why the many brothers and sisters, they cannot finish the race of the faith successfully? Bakit ba yung ilang mga brothers and sisters, hindi po nila magawang matagumpay na matapos yung takbuhin ng pananampalataya? They don't have the true patience Dahil until the end. Dahil wala po silang tunay na pagtitiis hanggang sa huli. Of course, while we are having a Christian life, we may face some trials, difficulties, and hardships. Siyempre po, habang tayo po ay nagkakaroon ng buhay Kristiyano, makakaranas po tayo ng maraming kahirapan at ng mga pagdurusa. But we must endure all hardship until we finish this race of faith. Ngunit kailangan po natin pagtiisan ang lahat po ng kahirapan upang matapos po yung takbuhin po ng pananampalataya. According to the 2 Timothy chapter 4, verse 7 and 8, Apostle Paul had a testimony after he finished his race. Kaya ayon po sa ikalawang Timoteo, chapter 4, sa verse 7 hanggang 8, si Apostol Pablo po ay nagkaroon ng patotoo pagkatapos po niyang matapos yung kanyang takbuhin. Yeah. I have fought the good fight. Nakipaglaban ako ng mabuting pakikipaglaban. I have finished the race. Natapos ko na ang aking takbuhin. And I have kept my faith. Iningatan ko ang pananampalataya. Yes, this is very important. All of our brothers and sisters, we must finish the race of faith successfully. Ito po ay napakahalaga. Lahat po ng ating mga brothers and sisters, dapat po natin na matagumpay na matapos po yung takbuhin ng ating pananampalataya. We are living in the end of age. Our Lord Jesus Christ's second coming is very near. Tayo po ay nabubuhay na sa katapusan ng panahon at napakalapit na po ng ikalawang pagdating ni Jesucristo. Who shall receive the reward and glory when our Lord Jesus Christ coming? Kaya sino ba yung mga tatanggap ng gantimpala at kaliwalatian sa muling pagbabalik ni Jesucristo? Those who keep their faith until the end. Doon po sa mga nag-ingat ng kanilang pananampalataya hanggang sa huli. Yeah, if you don't abide in the true church until our Lord Jesus Christ's second coming, how can you stand before the Lord without shame? Kaya kung hindi ka mananatili sa Panginoon hanggang sa huli, paano ka tatayo sa Panginoon nang walang anumang dapat ikahiya? Hebrews chapter 3, verse 14. Tingnan po natin sa Hebreo, chapter 3, sa verse 14. Hebrews chapter 3, verse 14. Hebreo, chapter 3, sa verse 14. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3:1, sapagkat tayo'y nagiging kabahagi ni Kristo, kung ating hinahawakang matatag ang pasimula ng ating pagtitiwala hanggang sa katapusan. Yeah. For we have become partakers of Christ, if we hold the beginning of our confidence steadfast to the end. Right? So we were saved through the true gospel, the truth. Kaya tayo po inaligtas sa pamamagitan po ng tunay na ebanghelyo, yung katotohanan. We must hold our salvation until the end.
Dapat po natin panghawakan ang ating pong kaligtasan hanggang sa huli. We must hold this true gospel until the end, Dapat po natin panghawakan itong ebanghelyo hanggang sa huli. so that we can stand before the Lord without any shame. Upang sa ganoon, tayo po makatayo sa harapan ng Panginoon nang walang anumang dapat ikahiya. Hebrews chapter 10, verse 36. Sa Hebreo po chapter 10, sa verse 36, Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sapagkat kailangan ninyo ng pagtitiis upang kapag inyong nagampanan ang kalooban ng Diyos, ay tanggapin ninyo ang pangako. Yes, Bible says we need the endurance, patience, so that after you have done the will of God, you may receive the promise. Opo, sinasabi po sa atin na Biblia, kailangan natin ng pagtitiis upang kapag inyong nagampanan ang kalooban ng Diyos, ay tanggapin ninyo ang pangako. If you don't have endurance, if you don't have the patience, you cannot receive the promise of God. Kung wala kang anumang pagtitiis o pagtatyaga, hindi hindi mo po tatanggapin yung pangako. Until our Lord Jesus' second coming, yes, we must endure and we must have more patience. Hanggang sa ikalawang pagdating po ng Panginoong Kristo, dapat po tayong magtiis at dapat po tayo na magtiyaga. James chapter 5, verse 7 and 8. Santiago chapter 5, sa verse 7 po hanggang 8. James chapter 5, verse 7, verse 8. Babasahin ko po. Kaya maging matyaga kayo, mga kapatid, hanggang sa pagdating ng Panginoon, hinihintay na magsasaka ang mahalagang bunga ng lupa, na siya'y nagtitiis para dito hanggang sa ito ay tumanggap ng una at huling ulan. Maging matyaga rin kayo, patatagin ninyo ang inyong mga puso, sapagkat ang pagdating ng Panginoon ay malapit na. Yeah. Therefore, be patient, brethren, until the coming of the Lord. Naintindihan niyo po? This is very important. But many brothers and sisters, in the middle of the race of the faith, they give up. They abandon their Christian life. Ngunit marami po mga brothers and sisters, sa gitna po ng takbuhin ng pananampalataya, sila po ay sumusuko at pinapabayaan po nila yung kanilang buhay Kristiyano. Who shall be honored when our Lord Jesus Christ second coming? Kaya sino po ba yung pararangalan sa muling pagbabalik po ng Panginoong Kristo? Yeah. When you continue your sincere Christian life until the end. Kapag ipinagpatuloy mo yung tapat mong buhay Kristiyano sa hanggang sa huli. You should not give up your Christian life until the end. Hindi mo dapat isuko yung iyong buhay Kristiyano hanggang sa huli. I will show you one short video clip. This is the Cambodian girl. She is she's a runner, 5,000 meter. But in the middle of the heavy rain, although she was the last runner, she did not give up until the end. Kaya meron po ko sa inyong papakita na isang video clip na isa pong babaeng taga Cambodia na 500 meters na ito po na 5,000. nasa 5,000 meters na kahit na malakas po yung ulan at siya na po yung huling tumatakbo, ngunit hindi po siya sumuko. She did not give up until the end, although she was the last learner. Kaya hindi po siya sumuko hanggang sa huli kahit na siya na po yung huling mananakbo. Although there was the heavy raining, in spite of this bad weather, she did not stop. Kahit na meron pong malakas sa ulan, sa kabila po ng masamang panahon, ngunit hindi po siya tumigil. She became the good example. That's why she has received the bonus, $10,000 from Cambodian, the Prime Minister. Kaya siya po ay naging mabuting halimbawa, kaya tumanggap po siya ng premyo ng $10,000 mula po dun sa Prime Minister. In our Christian life,
we should not give up our Christian life. Sa ating pong buhay Kristiyano, hindi po dapat tayo sumuko sa ating buhay Kristiyano. We should have a more patience until our Lord Jesus Christ's second coming. Dapat po tayong magkaroon ng masigit na pagtitiis hanggang sa ikalawang pagdating po ng Panginoong Hesus. We are living in the end of age. Tayo po ay nabubuhay na sa katapusan ng panahon. So we must accomplish the great work of God through our Christian life. Kaya dapat po nating maisakatuparan yung dakilang gawa po ng Diyos sa ating pong mga buhay Kristiyano. There is the very famous missionary in India, William Carey. Kaya meron pong isang sikat na misyonaryo dun po sa India, siya po si William Carey. He only graduated the high school. Siya po ay gumraduate na lamang po ng high school. And then his job was the shoe repairing. At yung trabaho niya po ay mananahi po ng sapatos. But later, he studied the Bible, and then he studied many languages. Ngunit kalaunan po, nag-aral po siya ng Biblia at nag-aral po siya ng napakaraming lengguwahe. He became an Indian missionary, and he was able to translate 44 different dialects in India for 23 years. Kaya siya po ay naging misyonaryo doon po sa India at nagawa niya pong maisalin yung 44 po na mga lengguwahe doon po sa India na mga dialekto. He said, expect great things from God, attempt great things for God. Kaya sinabi po niya na umasa sa dakilang gawa ng Diyos. His word is very famous. Kaya yung kanyang salita ay naging sikat. Expect the great things from God, attempt great things for God. Kaya umasa ka sa dakilang gawa ng Diyos, asamin mo yung dakilang gawa ng Diyos. What about you? How much do you accomplish the great work of God through your Christian life? Kaya paano ka naman po, gaano mo tinutupad yung dakilang gawain ng Diyos sa pamamagitan ng iyong buhay Kristiyano? There is the reason why God saved you and then why God called you first. Mayroon pong dahilan kung bakit ka po iniligtas ng Diyos at kung bakit kanya po yung unang tinawag. God wanted to accomplish the great work of God through our lives. Nais ng Diyos na may sakatuparan yung gawain ng Diyos sa ating pong mga buhay. If we are really ready, God will use as an instrument of gospel and He will accomplish the great work of God. Kung tayo po ay handa, tayo po ay gagamitin bilang instrumento ng Ebanghelyo at itutuparin yung gawain po ng Diyos. Awit 81 verse 10 says, open your mouth wide and I will fill it. Kaya sinabi po sa Awit 81 sa verse 10, buksan mo ng maluwang ang iyong bibig at ito'y aking pupunuin. Sometimes our brothers and sisters they don't open their mouth wide. Kaya minsan po yung ilang mga brothers and sisters, hindi po nila ibinubukan ng maluwang yung kanilang bibig. They don't have any dream or they don't have any vision. Wala po silang anumang pangarap o wala po silang anumang bisyon. In that case, we cannot expect any result. Sa kaso po na iyon, hindi po tayo makakaasa ng anumang resulta. Open your mouth wide and I will fill it. This is the promise of God. Buksan mo ng maluwang ang iyong bibig at ito'y aking pupunuin. Ito po yung pangako ng Diyos. Next year, our target for the summer retreat is 15,000 attendees. Sa susunod po na taon, yung target po natin na attendees ay 15,000 po na mga dadalo. If God gives us more time, for example, around 10 years, can you imagine how many the attendees in our summer retreat? Kaya kung bibigyan pa po tayo ng Diyos ng oras sa loob po ng 10 taon, naisip niyo po ba kung ilan po yung mga dadalo? 10 years later, how many the summer retreat attendees? Kaya Philippine Life for Mission. Pagkatapos po ng 10 taon, ilang attendees na po yung magkakaroon sa Philippine Life Mission? How many? Can you estimate? Open your mouth wide. Buksan mo na maluwang ang iyong bibig. If we increase every year only 20%, we can over 100,000 attendees. Kung tayo po ay madaragdagan ng 20%, tayo po ay aabot ng 100,000 na attendees. Do you think it's not possible? Sa tingin niyo po ba hindi po ito posible? With God, all things are possible. Sa Diyos, ang lahat ng mga bagay ay maaring mangyari. Yeah, as the Apostle Paul said, I can do all things in Him who strengthened me. Gaya po na sinabi na po sa Pablo, magagawa ko ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya na nagpapalakas sa akin. Yeah. According to the Isaiah chapter 6 verse 8, whom shall I send and who will go for us? Kaya ayon po sa Isaiah chapter 6 verse 8, sino ang aking susuguin?
Isaiah said, "Here am I, send me, Lord." Sinabi po ni Propeta Isaías, narito ako, suguin mo ako. Yes, our Lord is waiting for our brothers and sisters, those who are really sincere and faithful. Kaya yung ating pong Panginoon ay naghihintay po para po sa mga brothers and sisters na mga tapat. Our Lord wanted to accomplish the great work of God through words. Nais ng Diyos na may sakatuparan po yung dakilang gawa po ng Diyos sa pamamagitan po natin. So, God will give us another chance, 2025. Kaya ang Diyos po ay magbibigay po sa atin ng pagkakataon na 2025. This is the God's grace. Kaya ito po ay biyaya ng Because we Diyos. can start it again. Dahil magagawa po natin ulit na makapag-umpisa. Through this New Year retreat, our brothers and sisters, let's make a New Year's resolution. Sa pamamagitan po nitong New Year Retreat, ang ating mga brothers and sisters, gumawa po tayo ng ating New Year's resolution. Let's determine ourselves for the Lord Kaya italaga natin yung ating mga sarili para sa Panginoon. so that we can accomplish the great works of God through our church. Upang may sakatuparan po natin yung dakilang gawain ng Diyos sa pamamagitan po ng ating iglesia. Kaya po ba? Okay. Let's all pray. Tayo pong lahat po ay manalangin. Holy and merciful, our Heavenly Father God, thank you so much for the grace of your salvation. Banal at mahabagin naming Amang Diyos, maraming salamat po sa biyaya ng kaligtasan. Thank you for giving us this wonderful chance to join this New Year retreat. Maraming salamat po sa pagbibigay po sa amin ng pagkakataon upang makalahok po dito po sa New Year Retreat. Through the Word of God, we have learned how can we accomplish the great work of God. Sa pamamagitan po ng salita ng Diyos, natutunan po namin kung paano po namin maisa sa katuparan ang dakilang gawain ng We Diyos. believe our Lord wanted to use us as an instrument of gospel. Kami po ay naniniwala na nais po kaming gamitin ng Diyos bilang instrumento ng Ebanghelyo. Let us have a one mind and cooperate to one another in order to accomplish the great work of God. Magkaroon nawa po kami ng isang isipan at tulungan po namin yung isa't isa upang maisa katuparan po namin ang dakilang gawain po ng Diyos. Let us make a New Year's resolution through this New Year retreat. Nawa gumawa po kami ng New Year's resolution sa pamamagitan po nitong New Year So Retreat. that we can be used by God as an instrument of gospel in next year. Upang sa ganoon, kami po ay magamit ng Diyos bilang instrumento ng Ebanghelyo sa susunod po na taon. From the beginning of this New Year retreat until the end, the Holy Spirit is with us and guide us. Magkasamala po hanggang sa matapos ang New Year Retreat po na ito, ang banal na Espiritu nawa ang tumulong at gumabay po sa amin. In the name of our Lord Jesus Christ, we pray. Ito po yung aming dinadalangin sa pangalan po ng Panginoong Jesucristo. Amen. Amen. Maraming salamat po.